Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. And sa video na to, pag-usapan natin kung ano yung mga latest features ng iPhone 16 Pro Max. Kumuha tayo ng phone na yan gamit ang Paydi, pero hindi ito sponsored ng Paydi. Kaya simulan na natin. Okay guys, so ano ba ang recent changes sa iPhone Pro 16? So, 2 years ago, kumuha ako ng iPhone 14 Pro Max. Okay? 128 gigabytes lang ata yun. So far, kapag kinumpare ko siya dito sa iPhone 16 Pro Max, halos parehas lang sila ng size. Siguro konti lang yung difference. Yung iPhone 14 Pro Max is nasa 6.7 inch yung kanyang screen. Samantalang itong iPhone Pro Max na 16 version is nasa 6.9. Okay, so yan. Papakita natin dito yung kanyang interface. Halos wala namang changes kayong makikita. Pero kung mapapansin nyo, yung speed ng kanyang response talagang noticeable. Kasi ang gamit na niya ngayon is 18, di ba? A18 chip. And ayan, binago na natin agad yung layout ng ating mga icons. Initially pala, so ikukwento ko lang, yung unang bukas ko yung unboxing ko nitong iPhone, ang plano ko nga is yung mga data ko from iPhone 14, ililipat ko lang dito sa iPhone 16. So, parang dapat seamless lang siya. So, nung inonon ko yung iPhone 16, bagong bukas lang siya, tapos ang nangyari, nag-prompt siya na, so meron nga siyang option para i-transfer yung data from old iPhone to this new one. So, pinili ko yon, and then after a few minutes, siguro mga 15 minutes na paghihintay, nag-prompt siya ng bagong update ng iOS 18.2 beta. So, chinek ko yon, pinili ko yung 18.2 beta para matest natin yung Apple Intelligence. So, nangyari, sobrang tagal niya, naghang na siya ng 1 hour. In-update ko siya to 18.2 and ni-restart ko. Pagka-restart ko, ayun, nasira yung TAD. Hindi siya mag-off, tapos kahit anong gawin mo dun sa screen niya, hindi siya makalog-in. So, parang nasira yung OS niya. So, ang ginawa ko, nag-research tayo kung paano natin isosolve yun. And hindi ko na siya magawa ng maayos. So, kumontak na ako dun sa technical support ng Apple. Then, meron silang binigay. Ang ginamit ko yung iTunes. And nung ginamit ko yung iTunes, then finalo ko yung instruction. Merong mga buttons dun para ma-reset yung phone. And yan, papakita ko rin sa video na to kung paano ko siya ginawa. Para ma-reset yung phone and lumabas dun sa screen ng computer mo. So technically, kailangan mo siyang ikabit sa computer na merong iTunes. And then dun sa iTunes, makikita mo dapat na kapag ni-reset mo yung phone, lalabas ngayon sa screen ng phone mo yung connection nila between your phone and your computer. Then the rest, ifa-follow mo na yung process kung paano siya i-restore to factory reset. Anyway, so, ayan, go back nga. So, at least naayos natin siya. Akala ko sira yung phone, pero yung nakorrupt lang yung OS niya. So, make sure na kapag ganun, huwag ka munang mag-update kasi hindi pa nga talaga siya fully finalize yung beta, diba? Kaya siya beta. So, ayan, sa screen na to, pagpasok mo pa lang dyan, pwede mo nang baguhin yung layout nito. So, ang kagandahan sa iOS 18, ayan, so pagka hinold natin to, hold, lalabas yung edit home screen. Yan. And then merong button dito sa taas. Yan, edit. Then customize. So sa customize, meron siyang ngayong option dito. Kung gusto mo siya ng mas maliwanag, yan, mas maliwanag. And then yung gusto mo yung medyo mas malaki yung mga icons. So pinili ko large, then small. Kung small, lalabas yung mga names ng mga folders na yan. Kumbaga yung category nung nasa loob ng mga icons. So pinili ko yung large. And pwede mo rin siyang bago-baguhin dito yung light niya. Mas lighter, dark mode, automatic. Siguro kapag mas maliwanag, depende siya sa kung magbabago yung layout niya, yung kanyang colors, or tinted. Ito yung napansin ko, para na siyang Google phone. Pwede mong baguhin yung color ng mga icons mo. Yan, ganyan ang tsura niya pag pinili mo yung tinted. So nagiging rin to, nagbabago din yung color nito. So ako pinili ko dark, yan, dark, and then large, dark, tapos medyo yung background niya is dark din. Tapos pwede na natin siyang i-save. Yan. So marami pa kayong makikita mga bagong features niyan. So nilagay ko na agad dito si ChatGPT. Yan, nilagay ko na si ChatGPT dito para ma-access ko siya kasi merong bagong feature si ChatGPT na gusto kong ma-try. And
doon sa mga nakapag-install na ng Apple Intelligence, kasi yun yung inihintay nila talaga dito. So punta kayo dito sa settings, tapos yan, Apple Intelligence. So dito sa Apple Intelligence, i-on nyo lang to, and then magkakaroon din yan ng mga additional katulad nito, image creation. Pwede kang mag-request dyan ng access, early access, kasi hanggang ngayon ay patuloy pa rin nilang ina-update yung iOS 18. Hindi pa talaga siya fully, parang iteration yung paglagay nila ng mga bagong features sa Apple Intelligence. Ang maganda doon, si Apple Intelligence, in-upgrade nila si Siri na mas, kumbaga, kung yung Siri 10 years ago na parang robotic, ngayon, kakaiba na siya. Okay, so katulad nito, mamaya try natin yun. So, pakita ko lang yung mga option ni Siri. So, ako ginawa ko yung language yan, English, tapos talk, and para makausap ko siya, yan, pipiliin ko itong, tatawagin ko siya, mamaya ko siya tatawagin either dito. Tapos, pwede ko rin siyang tawagin through side button, yung button dito, or magta-type ako ng Siri dito sa baba. Yan, tatap ko lang to, tapos lalabas na si Siri dyan. So, pwede mo rin siyang baguhin yung voice. The colors of the sky fade with the setting sun. The colors of the sky. The colors of the The colors of the the colors of the sky. The colors of the sky mas fade gusto with ko the yan. setting sun. Mas gusto ko yung boses na yun. And, yun, basically, yun yung mga ano. Then, kung meron kang ChatGPT, si Apple Intelligence, automatic, pwede mo siyang i-connect sa ChatGPT account mo. So, ginawa ko yun. Kinonnect ko siya dito. Yan, meron akong account sa ChatGPT. Then, kinonnect ko siya. Para kapag yung mga hindi kayang sagutin ni Siri, i-redirect ka niya kay ChatGPT. Okay, so ito yung ano ko, yung option ko for ChatGPT. Kumbaga, enough ko tong confirm GPT request para automatic ibibigay sa akin ni Siri yung mga sagot galing kay ChatGPT. Hindi niya na ako tatanungin kung gusto ko pa bang ma-access si ChatGPT. Maganda din dito, dun sa mga gusto makaalam ng mga latest features, puntahan nyo yung tips. Tapos, meron tayong makikitang mga checklist dito kung ano na yung mga nagawa natin. So, ayan, nagawa na natin yung Face ID, Apple account, Find My Phone, etc. Then, yung mga bagong features ng iPhone. So, meron din sila yung sinasabing sa mail. Pwede siya mag-summarize. Isa-summarize niya yung content ng mail. So, Alfredo invited you to collaborate and share calendar called Dota House. Yan. Isa-summarize niya yung laman ng email. Actually, sa Gmail, meron ng ganyan dito. And then, kapag nagbukas ka ng account dyan, meron din siyang, depende sa email, Yan, tulad niyan. Hindi lumalabas. Ba't hindi ka ngayon lumalabas? Anyway, so si Gemini yun. Pero dito sa Apple, meron na silang sarili. Tapos, pagka magkikreate ka ng email, yan, create ka ng email, meron ditong icon for Apple Intelligence. So, compose, kaya sabihin na lang, tawagan na natin si Siri. Hey Siri, can you compose a message to Alan about my new iPhone 16 Pro Max? Which Alan? Which Alan? Ayan, so anyway, kopyahin natin to. Ayan, kinopya ko. So, nalagay natin dito. Tanggalin natin yan kasi hindi yan yung Alan na natin. Tinawag ni Siri yung mga nasa contacts ko na name is Alan. Okay? So, ngayon ko pala siya sinusubukan, diretso dito. Anyway, ayan. So, ask Siri. Tingnan natin kung nag-work na siya as it is. Siguro, ayun na lang. Dito tayo magta-type. Compose feedback. Yan. Feedback about my new iPhone 16 Pro Max. Yan. Tapos, i-highlight natin to. Highlight. And then, rewrite. Yan. Proofread. Pwedeng proofread. Yan. Proofread. Highlight mo yan. Tapos, i-proofread mo siya. Okay. Yan. Na-detect niya na hindi nakapa-capital kanina. So, kinapital niya. Tapos, pwede nating highlight yan ulit. Yan. Highlight din. Ito, click natin tong Apple Intelligence. Tapos, rewrite. Yan. Rewrite. Compose a feedback. Yan. Compose. Hinighlight natin yon, then elaborate. Pwede natin siguro ilagay elaborate. Compose with ChatGPT writing tools. Yan. So, may option siya to use ChatGPT. Okay. So, under beta testing pa to. So, nakalagay dito, ChatGPT is requesting additional details. So, update natin yan. Sabi dito, phone feature strength, phone feature weakness, rating out of 5-star. Yan, update. Okay. So, add details, pros and cons list. So, nagbigay na si ng listahan ng mga options. So, tingnan natin yung rewrite. Yan, rewrite. So, nag-compose na siya. Ayan.
So, pwede mo siyang i-click ito. Yan, send update. Okay. So, nag-compose na siya. Naglagay na siya dito. So, pwede ka mamili dito. Yan, baba na natin. So, nakakompose na ngayon ng kanina ang ikli lang nung nilagay ko. No? Ngayon, ang haba na ng kinompose niya. Ayan, no? Sabi ko lang kanina, compose a feedback about my new iPhone 16 Pro Max. So, gumawa na siya ng, ng feedback niya about my iPhone 16 Pro Max. Ayan. Certainly delivers on its promise of enhancing. Anyway, so far, yun. Balik tayo doon sa tips para mapakita natin. Doon din sa pag inano mo to, yan, i-slide mo yung kamay mo dito. Yung mga shortcuts, pwede mo na siyang dagdagan and ganyanin mo. Tapos, i-slide mo from pataas, slide pataas, tapos tap mo yan dito, tap. Then lalabas na itong mga to. Pwede kang mag-add ng control dyan. Yan. Let's say gusto ko ng screen recording. Yan, screen recording. Although meron na siya dito, itong screen recording, pwede mo siyang baguhin kung saan mo siya gusto i-position. Then tap mo lang uli para ma-save. Kung gusto mong dagdagan yan, balikan mo lang yon, hold mo yon, screen, and then add. So ito yung mga options niya. Okay, gusto ko lagay si ChatGPT din dyan. Then, yun. Ganyan ang pagka magdadagdag ka ng shortcut. So sa naman, hardware changes. So meron silang dinagdag na button dito para makontrol mo yung kung ano nakikita mo dito sa screen. Ganon din dito, ayan i-slide mo rin siya. Ayan yung zoom. So nagbabago-bago din siya ng kapag pinindot mo, nagbabago siya ng options sa live. So far, yun, hindi ko siya masyado pang nagagamit itong option na to. Yan, itong part na to. Parang mas sanay pa rin ako dito. Meron din siyang bago itong part na to, itong photo. Pagka itong part na to, yan, pwede mo yung baguhin yung kulay. Yan, yung kulay. Uy, nakita nyo ako, yan. So, ito, nagbabago-bago ng kulay. Pwede yung, adjust yung color dito. Marami pang learning na dapat gawin kasi kakakuha ko lang ng phone na to. Pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga na-try ko na. Yan. Yung control center kanina, napakita na natin. And, yan, isa-isahin natin para makita ninyo yung mga changes. So, yun, try natin uli si Siri. Yan. Hey Siri. Yan, nag-glow siya. Can you connect me to ChatGPT? Here's an answer from ChatGPT. Yan, so nagre-reply siya for ChatGPT. Can you tell me about the latest feature of iOS 18.2 beta? Here's an answer from ChatGPT. So yan, napakita niya pa sa inyo kung ano yung malagay or yung response galing sa ChatGPT. Hey ChatGPT, I would like to talk to Siri. Here's an answer from ChatGPT. Well, I can't connect you directly to Siri. You can activate Siri. Anyway, yan, off natin. Hey Siri, how's the weather today? Expect some clear skies today. Oh, really? That's cool. So I would like to go to somewhere else. Can you suggest a place to go today? It doesn't look like you have an app named Place to Go. You can search for it in the App Store. Medyo seamless na yung pagsagot niya, diba? Siri, can you talk to me? You go first. Tell me your hopes, your dreams, your favorite cuisine. Ayan na. Anyway, ayan. So, marami pang improvements na pwede nyong gawin yan. Ayan natin. So, ayan guys, tingnan nyo yung mga apps. Ayan, yan. Kung gaano siya kabilis mag-respond. So, mag-open tayo ng mga apps. Let's say, oops. Ayan. So, open tayo ng Word. And sa photos naman, ayan, sa photos, pag pumunta kayo sa photos, iba na yung layout niya. Pwede nyo naman siyang i-arrange kung hindi pa kayo sanay dun sa bago niyang layout. So, punta kayo sa pinakadulo ng photos, then may customize and reorder. Ayan, so pwede nyo bago-baguhin yan, then close. Tapos may kita nyo yung mga albums nyo, naka-list na siya ng ganyan. Okay, so yan, so far, yan ang mga latest update sa iPhone 16 Pro Max. So itong kinuha natin is 512GB and pinili ko is yung color black. Tapos itong casing, magkano lang naman to sa Amazon, 500 ko lang to nabili. So tapos yung niya, yung glass filter niya nasa 1,000 lang sa Amazon. So pinili ko lang pinakamura kasi ang mahal na ng phone. So nabili ko to sa Apple Store via PD. Okay, so kung magbibigay ako ng feedback, ang napansin ko pa pala dito sa 14 Pro and 16 na Pro Max is yung 14 Pro up to 3 lang yung niya dito, yung magnification niya, yung zoom. So ngayon dito sa Pro Max is hanggang 5x na siya. Okay. Dun kung as a consumer, kung mamimili ka, mag-upgrade ka ba o hindi. For me, kung hindi ka naman techie and gusto mo lang ma-experience yung Apple Intelligence, kasi ang Apple Intelligence magwo-work lang siya sa iPhone 15 Plus, Pro Max,
and then 16. So hindi siya mag-work sa 14 pababa na iOS. Kung okay lang naman sa'yo na walang Apple Intelligence, huwag ka na mag-upgrade. Doon ka na sa, mag-stick ka muna doon sa luma mong phone, or yung, let's say kung ako, meron akong iPhone 14, mag-stick muna ako doon, hanggang sa ma-finalize talaga nila ng maayos yung Apple Intelligence, kasi hanggang ngayon nasa beta testing pa siya. So maglalagayan sila ng mga changes pa this coming few months or next year para mas mapaganda pa nila yung Apple Intelligence. So dun sa mga gustong mag-upgrade, ayan, pwede kayong, may mga options naman dito sa Japan. Kung naka-tie up ka na sa isang carrier, so kung naka 2 years ka na dun sa kanila, pwede naman nilang i-upgrade yan sa inyo. Tapos yung luma yung phone, iti-trade in nyo yan sa kanila. And doon naman sa mga gustong bumili ng phone lang, yung pwede kayong bumili sa Paydi. So yun yung ginawa ko. Bumili ako sa Paydi, and then yung SIM card dun sa luma kong phone, nilipat ko lang din dito. Okay, so I hope nagustuhan nyo itong video na to. Kung nagustuhan nyo, like, share, and subscribe. Kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi ka updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay namin dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan, and I will see you on our next video. Huwag nyo kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa Bye!